Matapos nating mailabas ang pinakaunang chapter ng manga na to, ay ngayon sa wakas masasaksihan na ulit natin ang kagilahil-alas na fighting ability ng pinakamagaling na assassin sa kasaysayan. Subalit aside pa dyan ay may isang bagay din tayong malalaman na sagradong role na sinusunod ang pamilyang Sakamoto, kaya naman dito sa chapter 2 ay pag-uusapan natin yan. So ano pang hinihintay natin, let's go! Sa pinakaunang panel dito sa tindahan ng pamilyang Sakamoto, ay nasabi nga ng narrator na isang linggo na ang nakalipas since na iniwan ni Shin ang buhay niya bilang isang hitman, ngayon ay namumuhay at nagtratrabaho na nga daw ito bilang isang simpleng tindero sa convenience store ni Sakamoto. Sinabi nga dito ni Shin na dahil sa nangyari nung nakaraang mga araw ay napabilib nga daw siya sa ating bida, dahil sa tanang buhay niya ay hindi pa daw siya nakakita ng ganon kalapit na laban. Na even retirado na nga daw si Sakamoto ay talagang napakatindi nito. Dagdag pa nga daw dyan ay halos tapusin niya ng mag-isa nang mabilisan yung isang grupo ng mga assassin na yon. Bali nga narinig ni Aoy yung sinabing yun ni Shin at tila ba galit itong nagtanong sa ating bida kung bumalik ba daw ito sa dati nitong gawain, which is ang pagpaslang. Agad namang nagpailing-iling si Sakamoto upang itanggi yung paratang sa kanya, subalit bigla namang pinatotohanan ni Shin yung pangyayari na yon. At dahil sa hindi na nga makapag-deny ang legendary hitman ay inamin niya na lang, pero wala nga daw siyang nasugatan ng malubha. Dito ay ipinaalala ni Aoi yung parusa sa paglabag netong family rules nila, which is ang divorce. Pagkatapos ay nagtatampong umalis si Aoi habang itong si Shin naman ay tila ba na sorpresa sa kung ano nga ba yung family rules na iyon. Bigla namang tinarakan ng ating bida ng dalawang chopsticks yung leeg ni Shin, but as always sa isip niya lang ito ginawa. Dito ay nagreklamo si Shin sa mga ini-imagine ni Sakamoto habang sa isip naman ng ating bida ay sinabi niyang iwasan nga daw nito na bigkasin lalo na sa harap ng misis niya yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Again, ay pinaalalahanan tayo ng narrator na etong si Shin ay isang clairvoyant na ang ibig sabihin ay nakakabase siya ng utak ng ibang tao. Sa kabilang banda ay para bang nagilty itong si Aoi dahil sa mga nasabi nito sa asawa niya. Habang dito naman sa tindahan ay napadaan itong may edad ng police officer na siya namang binati ni Shin. Na-recognize naman ng officer ang bagong miyembro ng Sakamoto's convenience store, at sinabi niyang nagpapatrol nga daw siya dahil kamakailan lang ay marami nga daw ang mga nagaganap na mga pagnanakaw sa area nila. Nagyayabang namang sinabi ni Shin na etong convenience store nila ay ang #1 safest na shop sa buong Japan, dahil alam niyang sa isip niya na ang nagmamay-ari lang naman ito ay isang ex-hitman pero isa naman sa pinakamagaling na hitman sa buong Japan. Pagkatapos ay umalis na din agad yung officer pero pahabol pa nitong sinabi na hindi pa rin daw nila alam kung kailan aatake ang mga magnanakaw. Natawa na nga lang dito si Shin dahil hindi niya ma-imagine na magkakaroon ng krimen sa lugar nila, at ipinagpalagay pa nito na maaaring nasosobrahan lang sa kakanod ng mga pelikula yung officer na yon. Agad namang sinabi ni Sakamoto kay Shin na kinakailangan na nilang umalis para makapag-deliver. Samantala, ay bigla namang may nagdeklara ng hold up sa isang bus kung saan ay nakasakay nga itong si Aoi, at dito ay talaga namang nagulat siya sa kasalukuyang nagaganap. Pero imbes na mabahala para sa kaligtasan, ay agad ngang pumasok sa isip niya sa kung ano nga ba ang gagawin niya dahil malamang ay matutuno nga daw yung ice cream na binili niya. Sa kabilang dako naman ay pansamantalang isinara ang Sakamoto's convenience store, at habang binabaybay ng dalawang tayong daan papunta sa pagdadalhan nila ng kanilang mga produkto, ay naitanong nga ni Shin yung patungkol sa family rules na binanggit ni Aoi. Sa isip naman ni Sakamoto, ay sinabi niyang napakahabang paliwanag nga daw yun kung ikikwento, na ang isinagot naman ni Shin ay kinakailangan lang daw ni Sakamoto na alalahanin yung mga bagay na yon, at babasahin niya na nga lang daw ito sa utak niya. Habang nagsasalita nga dito si Shin, ay bigla nga nilang nadaanan yung bus kung saan nakasakay etong asawa ni Sakamoto. Agad namang napansin ng ating bida na may kakaibang nagaganap sa bus na yon, kung kaya't bigla niyang inagaw kay Shin ang manibela at minani obra niya ito sa Derek Sayon kung saan papunta yung bus. Napatanong naman si Shin kung ano nga ba daw ang nangyayari, na agad namang sinabi ng ating bida ay may nagaganap nga daw na bus hacking at kasalukuyang sakay nito ang asawa niyang si Aoi. Samantala, ay ipinakita nga dito yung ginagawang pananakot netong mga busjacker, at dito ay takot na takot nga itong mga lalaki nato, na nasa likod na parte ng bus. Habang etong si Aoi ay hindi man lang nakakaramdam ng takot dahil alam niyang sa mga oras na nasa panganib siya, ay nasa malapit lang etong pinakamamahal niyang asawa para iligtas siya.
Bale dito ay ang akala nga nitong mga busjacker ay nasisiraan na ng bait etong si Aoi dahil sa takot, habang sa kabilang banda naman ay naitanong ni Shin kung tama nga ba etong mga babanggitin niyang priorities sa gagawin nilang misyon ngayon. Una ay ang pagliligtas at pag-secure sa mga hostages, pangalawa naman ay ang pagdidisguise upang maitago ang kanilang hitman identities at ang pangatlo, ay sinabi sa isip ni Sakamoto na wala silang papatayin. Sa pagkakakumpleto nga ng listahan ng kanilang dapat isaalang-alang para sa misyon na yon, ay naiintindihan na ni Shin yung mga nakita niya sa mga ginawa ni Sakamoto during nung huli nilang pakikipaglaban. Agad namang naitanong ni Shin sa kung bakit nga daw maingat si Sakamoto na hindi makapatay. Dito ay nagsimula na ngang tumakbo sa utak ni Sakamoto yung naging punot dulo nito. 5 taon na ang nakalilipas ay ipinakita nga dito nung panahong magkasintahan pa lang etong sina Sakamoto at Aoi. Galit na galit nga dito si Aoi dahil patuloy pa din sa pagiging hitman ng ating bida na ang isinagot naman ni Sakamoto ay ginagawa niya nga lang ito bilang trabaho. Hindi nga dito sang-ayon si Aoi dahil ayon sa kanya ay pumapatay pa din siya at paano niya nga ba daw nasisikmura yung ganitong klase ng trabaho. Kaya naman galit na galit ang dalaga at ayaw nga nitong tanggapin yung regalo ng ating bida dahil alam niyang galing daw ito sa masama. Napuno na nga rin din si Aoi at sinabi niyang kung hindi nga daw magbabago si Sakamoto ay hindi sila pwedeng magsama. Pagkatapos ay walang alinlangang tumalon si Aoi mula sa rooftop ng building na kinaroroonan nila. Agad namang nagmadali ang ating bida para iligtas ang girlfriend at dahil sa sobrang taas ng adrenaline rush ni Sakamoto ay talaga namang giba kung giba ang bawat madaraanan neto. At dahil sa pagkakaligtas ni Sakamoto kay Aoi ay sinabi dito ng dalaga na siguro ay malulungkot nga daw ang ating bida kung nagkataon na namatay siya. Dagdag pa nitong sinabi, na katulad nga din daw ng ibang tao ay meron nga din daw silang kanya-kanyang pinapahalagahan, kaya naman dito ay bilang rule nilang dalawa ay pangako nga daw ni Sakamoto na hindi na nga daw siya papaslang. At para makabawi sa mga taong pinatay niya, ay ilalaan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos nga ng flashback na yon, ay parehong ang kinilig ang dalawang ito. Dito ay agad na inulit ni Sakamoto yung mission priorities nila, lalong-lalo na yung pangatlo na hindi nga daw sila papatay. At ang magiging means of communication nga daw nila ay sa pamamagitan ng telepathy. Dito ay makikitang pinalipad ni Shin yung motor na sinasakyan nila, at sa pagkalampag ng bubong ng bus ay nagtaka nga etong mga hijackers. Sinabi naman dito ni Shin, natakpan nga daw ni Sakamoto yung mukha niya para maitago yung identity niya. Bigla namang bumungad sa harapan nila etong footbridge kung kaya't makikitang biglang tumalon si Sakamoto ng napakataas para maiwasan ang pagtama niya sa tulay na yon, habang etong si Shin naman ay lumuso pa ibaba mula sa pagitan ng bubong ng bus at ng pinakailalim ng tulay. Dito ay naiwang wasak yung motorsiklong gamit nila kanina, at bigla namang hinanap ni Shin kung saan napunta ang ating bida. Makikitang parang ninja nga itong si Sakamoto na nagpapatalon-talon sa itaas ng mga bubong ng bahay. At sinabi niya kay Shin sa isip niya na susugod na nga daw siya. Agad namang nakuha ni Shin yung mensahe ng ating bida at dito nga ay pinasok ng clairvoyant yung boss sa pamamagitan ng pagsira sa bintana nito. Mabilisan namang inatake ni Shin yung isa sa mga hijackers sa pamamagitan ng pag-headlock at pagkatapos ay sinabing itigil nga daw ang boss at kung hindi ay babalian niya nga daw ng braso yung isang ito. Bale humingi ng tulong yung driver na ito dahil hindi niya magawang patigilin yung boss at makikita nga nating nakapadlock yung paa nito na siya namang nakaapak sa silenyador ng boss. Sinabi naman ni Shin sa hijacker na pinabagsak niya na tanggalin nga daw yung padlock subalit nawalan nga ito ng malay. Sumigaw nga itong si Shin kay Sakamoto na masama nga daw ang lagay nila dahil hindi nila mapapatigil sa pag-andar yung boss. Then dito ay makikitang hawak-hawak ng ating bida yung metal na stop sign, at sinabi niya sa isip niya na walang problema, dahil siya na nga daw ang magpapatigil ng boss. Sa panel na ito ay dito na nga natin masasaksihan kung paanong pinigilan ni Taro Sakamoto ang napakabilis na takbo ng boss gamit ang kapirasong bakal lang, kung saan ay tinukuran niya nga lang ito. Nang matagumpay niyang napigilan yung boss sa mabilis nitong pagtakbo, ay dito umakyat na ang ating bida sa loob ng boss na suot-suot ang maskarang nakuha niya kanina, mula sa isa sa dalawang batang naglalaro sa rooftop upang makapag-disguise. So imbes na matuwa, ay mas lalo pang ang natakot ang mga sibilyan sa pagkakita nila sa taong nakamaskara, at naitanong pa ng mga ito kung sino nga ba daw siya. Sa madaling kwento ay tuluyan na ngang nailigtas nila Shin at Sakamoto yung lahat ng mga taong nasa loob ng boss, lalong-lalo na etong asawa ng ating bida.
Naitanong naman ni Sakamoto sa asawa kung okay lang ba daw siya, na ang isinagot naman ni Aoi ay oo, sapagkat alam niyang dadating nga daw ang ating bida kung kaya't hindi rin daw nakaramdam ng takot si Aoi. Habang etong si Shin naman ay patuloy pa ring sini-check kung buhay pa nga ba daw yung isang ito, at napaparanoid din ito na baka nalabag niya yung pinaka-importanteng bagay sa mission priorities nila. Agad namang humingi ng paumanhin si Aoi sa mga nasabi niya kay Sakamoto, na mabilis namang menensya ng ating bida etong Family Rules Article 12, na masayang binanggit ni Aoi yung nilalaman ng rules na ito, na ititreat nga daw nila ang bawat isa sa isang espesyal na hapunan sa mga araw na nagkakaroon sila ng away. Pagkatapos ay sinabi ni Taro na siya na nga daw ang bahala. Agad namang naalala ni Aoi yung time na nagkaroon sila ng kasunduan ni Sakamoto, na ilalaan nito ang sarili sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. At pagkatapos ay marahan pa nitong hinawakan yung kamay ng ating bida. Kinabukasan, habang naghahanda ng pagkain ng pamilyang Sakamoto, ay agad na kumalat ang balita sa nangyaring bus-jacking incident, na kinasangkutan netong sina Taro at Shin. Ayon sa balita ay tinalo nga daw ng hindi kilalang grupo yung mga suspect sa nangyaring insidente, habang yung mga hostages ay wala namang nasaktan. Dito ay ipinakita nga etong nakuhang larawan ni Sakamoto, ngunit dahil sa nakamaskara siya ay hindi natukoy ng tagapag-ulat kung sino at ano yung pagkakakilanlan nito. Pero ang hinala nga daw ng mga eksperto ay isa nga daw itong martial artist. Matapos mapanood ang balita, ay biglang nasabi ng anak ni Taro na si Hana, nakahawig nga daw ng tatay niya yung nakamaskarang lalaki, habang sa isip naman ni Shin ay naitanong nito, na kung paano nga daw nila nakuha yung picture na yon. Mabuti na nga lang daw ay may suit na maskara si Sakamoto, kaya naman hindi nila ito basta-basta makikilala. Sinabi pa ni Shin kay Sakamoto, na naantig nga daw siya sa kwento kung bakit iniwan nito ang pagiging hitman. Sa isip naman ni Sakamoto ay tinanong niya si Shin kung paano nga daw nito nalaman yung bagay na yon. Na agad namang sinabi ni Shin, na habang hinahabol nga daw nila yung boss ay iniisip nga daw ng ating bida yung patungkol dun. Pagkatapos ay agad namang ipinakita ni Sakamoto yung Sakamoto's Family Rulebook, at kasabay na sinabi sa isip, na kung parte ka nga daw ng pamilyang ito ay kabilang ka din sa rules na ito. Dagdag pa ni Sakamoto, na kung lalabagin nga daw ito ni Shin ay papatayin niya nga daw ito. Sumagot naman si Shin at sinabi niyang, against nga daw yan sa rules, at dito nagtapos yung chapter na ito. Abangan nyo lang yung mga susunod nating video, lalo na itong review natin ng Sakamoto Days, dahil pagkatapos ng pinakahuling chapter ng My Hero Academia ay puro Sakamoto Days na yung i-upload ko sa aking channel.